napuno na ang salong ng nanay sa kanyang anak, the fact na nalulunod sa pinagbabawal na gamot yung kanyang anak. So hindi na makayanan ng nanay ng mga kapatid. They want this person na bigyan ng leksyon, mahuli, rehabilitate. So lumalapit ngayon sa Bitag at Mission X. Kami naman dito sa Bitag at Mission X, kami naghihimaso sa mga away pamilya, problema ng pamilya. Pero kung ang pag-uusapan po ay kapakanan at kaligtasan, buhay po ng mga tao, kami ho ay papasok na. So ang gagawin ho namin dito ay makikipag-ugnayan po kami sa mga otoridad sa local precincts para mapagplano at masubaybayan muna yung tao at pagkatapos pag na-pinpoint na ang dadag dokumento na namin, tsaka po ikilos ang Bitag at Mission X. Huhulihin po itong tao. Ano itong problema na po? Parang naano na talaga siya sa utang dahil sa magamit siya ng shabu. Nagsasabo? Oo, anong nangyari? Ngayon, lagi siya nagwala sa bahay. Kala ko nga, saksakin na ito sigawan na kami. Ano mga kapatid niya ito? Mga kapatid niya, panganay na. Oo. Ilang taon na ito? 24 na ngayon, June. Araw-araw yung sir nagsashabu. Kausapin namin sir, galit. Hindi kami magkaano sa kanya dahil ang gusto niya siya ang masunod. Naghihingi kaya sa akin, pinibili pala niya sa shabu. Ano naman binibigyan? Kasi matatakot ako. Pinapantanan ko, kakain ako. Hindi talaga kaya Kaya sir. niya. Gagapit talaga sir. Sabi ko, hindi ko na kaya. Alright, so makikipagtulungan kayo sa amin. Puntahan namin, isilipin namin, dodokumento namin yung ginagawa ng anak ninyo. At pagdating sa punto na nakuha na namin yung kailangan namin, pwede na ho namin bitbitin kasama po ng mga otoridad na ito. Patungo ang grupo ng Bitag at Mission X sa Station 6 ng Quezon City Police District dito sa may Batasan. Matapos nga lumapit itong ginang, tingil nga dito sa kanilang anak na adik. Dahil lagi raw silang ganito, tuwing sabog sa droga, nagwawala itong taong ito. So, they have decided na lumapit na sa Bitag at Mission X para matapos na at magkaroon na ng katahimikan muli sa kanilang bahay. Pwede yung 1-6, mobile 1-6 ang sasama sa inyo, kunin na natin sa bahay. Temporary, tutuloy natin dito kung pwede. Tapos, lagyan na natin sa rehabilitation sa Quezon City sa bata. Para makamot na, para hindi nyo na-problema. So, nakausap na nga natin ang station commander dito sa Station 6 at pumayag naman na huli o makuha yung anak nito ni Manang, i-process dito sa Station 6 at saka ilagay mo sa PADA. Yung parang rehabilitation center ng Quezon City na programa ni Vice Mayor Herbert Bautista. So right now, inaantabayan na lang ng Bitag at Mission X mobile. In a few minutes, tutulak na ang Bitag at Mission X kasama yung magulang, pamilya nitong tao at saka yung mga otoridad. Na ang grupo ng Bitag at Mission X doon sa lugar. Una nga doon sa sasakyan itong mga miyembro ng Quezon City Police Station 6 at grupo ng Bitag at Mission X. Miss ko na yung mother mo, tatakbo tayo doon ha. Dalawang sabi nyo, dalawang pintuan nyo. Yung isa sa inyo, pinupunta sa harap. Sa akin yung kasi yung bahay, di ba? Ano natin? Sige, iskit sa atin yung bahay. Meron din pinto sa likod. Yung daanan namin sa likod, yung sa may sibahan. Kami yung una dito sa entering kami. Kami ang Pinagpaplanuhan ngayon itong operatiba ng Station 6 kung paano damputin yung tao dahil it looks like maraming lagusan ito. So pinaghahandaan at pinaplano ng pulis. At the same time, naantabayan na natin yung tawag ng nanay at chinecheck na ngayon doon kung nandoon yung kanyang anak. At pag nandoon, ipapasukin na ng grupo ng Bitag Mission X at saka nitong mga otoridad. Diretso, susunod kami doon. Dali, takbo na. Sir, yung isa dito. Yung isa lang. Saan nagpunta ma? Oo nga, dito nga. Nakaano ka nagluto.
umalis daw yung tao na sa Tandanson. So what are we going to do? Tabayanan na lang yung text ulit ng nanay. Pag natanggap namin yung text, kagad kami magre-responde. Pupunta din sa Station 6 para kumawal ng polis para makuha yung suspect. Dito, positive. Positive, positive. Pasensya ka na, Tom! Kapakanan mo lang to! Ayaw ko habang buhay kang ganyan! Ayaw ko buhay kang ganyan! Pasensya na! Hindi kita matiis! Pasensya na, anak ko! Ayaw ko habang buhay kang ate! Bata-bata mo pa! Nalulutas ng problema ko sa anak ko na nalulong sa droga. Sir, ang gusto ko na makatikim muna siya ng kulong. Tapos, ipaparehab ko siya para tumino na yung utak niya. Ayaw ko talagang ganyan siya habang buhay, sir. Bata pa siya. Tawarin niya ako kung gano'n man lang hindi na ako pwede makialam sa kapatid ko. Pwede na rin akong hindi ako makialam sa kanila. Lalayo na lang ako para hindi lalo makita ang ganyan. Ngayon ko lang nasaktan yung kapatid ko dahil may maling ginawa.